Hello, hello, Aries Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong yearly reading for 2026. Nako, ano po naghihintay para sa inyong lahat? Let's begin. Inhale and exhale. Spirit Guide, Holy Spirit. Ibigay natin kay Aries ang mga mensaheng dapat nilang malaman today. At the center, meron po kayong wow, 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 wow. The Wheel of Fortune. Napakaganda para po sa inyo. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Queen of Cups. Yes, beautiful. In the area of what you need, meron po kayong the Emperor card. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Strength card. Lovely. In the area of your near future, meron po kayong the Four of Pentacles. Beautiful, beautiful. Ito pa lang, okay na ako, solve na ako actually. Napakaganda ng 2026 mo, Aries. In the area of your challenge for the year, meron po kayong Eight of Wands. Beautiful. Kayang-kaya mo to. So ngayon pa lang sinasabihan na kita, ang ganda ng reading mo. In the area of your fortune, the Eight of Swords. Beautiful din. Napakaganda. In the area of your divine messages, the Page of Pentacles. Wow, 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 wow. At ang outcome nyo po for the year 2026, ito po yun. Mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aries, thank you po muna sa mga donations, sa mga hindi nag skip ng ads. Nako, isa yan sa mga malalaking paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Aries dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like at saka po nagko-comment. Ako, malaking bagay din po yan. Salamat po. So, at the background of your reading, meron po kayong wow, the Devil card. Napakaganda nito. Alam mo ko bakit? Sabi na yung Spirit Guides, ngayong taong ito, 2026, kaya mo nang i-let go yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Yung mga tumali sa'yo nitong 2025, yung mga naging balakid, mga taong toxic, mga taong akala mo hindi mo kayang iwanan or hindi mo kayang layuan. Nako, ngayon 2026, you have the power. You have the ability to let go of people, dreams, goals, at saka mga negativity na alam mong wala lang saysay sa buhay mo pagpasok mo ng 2026. Okay? So, this is really a very freeing, mapagpalayang taon para sa'yo. So, congrats po mga Aries. Okay? So, at the center, bigyan mo na kita ng card of the year. Trust. Wow. Trust your intuition. The universe guides you. Napakaganda. Magtiwala ka lang daw sa hatid sa iyo ng iyong tadhana at huwag mong pangunahan, huwag mong kontrolin. Just do your best and let God dictate kung ano yung mga nakatadhana para sa iyo. Napakaganda ng iyong card of the year. At the center, meron po kayong Wheel of Fortune. Yes, trust the universe. Ito yun. Meron kang universal luck na talaga namang binibigay sa'yo ng iyong spirit guides ni God, ni universe. No? Talagang napakaswerte mo ngayong buong taong ito. Sabi ng iyong spirit guides, ito yung taon na yung mga bagay na dati hindi gumagana, ngayon gagana na. Yung mga bagay na akala mo wala ng kalutasan, pero ngayon, boom, malulutas na. No? Some of you, gagaan ang buhay. Some of you, magkakaroon ng mga bagong opportunity na hindi mo akalaing meron palang para sa'yo. No? So kung meron kayong mga balak gawin this 2026, pumunta sa ganito, mag-abroad, magtayo ng sariling ganyan, manalo sa ganun, naku, napakaswerte mo ngayon 2026. Things are turning into your favor. Kumbaga, magbabago na yung ikot ng buhay mo, aangat ka na, mas successful, great financial aspect. Naku, congrats po sa inyong kaperahan. And also when it comes to your goals and dreams. Kumbaga, mas bibilis, mas dire-diretso, no? Walang delays. And I'm seeing here na may mga bagay kang inaasikaso noong 2025 na para bagang ang hirap-hirap paandarin. Pero ngayon 2026, smooth sailing ito. So congrats po Aries. I-clarify natin tong the Wheel of Fortune mo, the luckiest card here.
Siya nga pala Aries, since ito po ay 2026 reading, ilapag mo na sa ating comment section ang mga gusto mong i-manifest. Dali, dali, gawin mo yan. It will be coming true para sa'yo. Example, this 2026, I manifest, matanggap na ako sa China. O kaya, in 2026, I manifest, mabayaran na ako sa aking trabaho. Mga ganyan, no? Yes, talaga namang kaching, kaching, kaching. Napakaganda nito. Manlibre ka naman, Aries, no? Sabi ng yung spirit guides, yes, uupo ka dito and watching your money grow. Kung meron kang balak simulan or meron kang inaasikaso ngayong trabaho, negosyo, project, it will multiply this 2026. Talaga namang mayabong ang kaperahan, ang pinaghihirapan ay nagkakaroon ng magandang bunga at meron kang napupundar mula sa mga pinagpapaguran mo. So congrats po, money aspect, kaching-kaching, and your swerte. Gandang combo nito, no? So kung ano yung nagpahirap sa iyo no 2025, naku, malalet go mo yan and you are now able to see yung paggaan ng buhay. Napakaganda for you. Palakpakan tayo for Aries. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Queen of Cups. Si Queen of Cups, sinasabi na yung spirit guides, makinig ka sa tawag ng yung puso. No? Narinig ko dito, may mga bulong sa iyo ang puso mo na. Alam mo na yung dapat gawin eh. Alam mo yung desisyon mo eh. Alam mo yung gusto mo eh. Pero lagi mong ina-avoid. Maybe because takot ka sa judgment ng ibang tao, takot kang mahusgahan, takot kang mapahiya or mag-fail, no? Kaya yung mga bagay na tawag ang damdamin mo, iniisan tabi mo. Lagi kang ganyan minsan. So ngayon 2026, magkaroon ka na ng new perspective about how you value yung mga naramdaman mo. Para makita mo rin na, ay, kayang-kaya ko palang ibigay sa sarili ko yung kaligayahang gusto ko for myself. No? So, this 2026, ang kailangan mo, kaligayahan mo. I-prioritize mo daw yan. What makes you happy, what makes you fulfilled and proud. Nurture it, alagaan mo para tumagal sa buhay mo. Okay? Napaka-importante nito. Queen of Cups, clarify natin. So Aries, kamusta ka? Kamusta ka today? Saan po kayo nanonood ng ating reading? Comment po sa baba. Queen of Cups. The Nine of Wands. Yes, marami kang mga bagay na pinagtitiisan o pinagtsatsagaan and you just want to parang matapos na o makompleto na. So, you're asking your heart parang, kaya ko pa ba? Ibibigay ko pa ba? Am I wasting my time for something? Or valuable naman to sa buhay ko kaya pagtiisan ko na lamang? So, you need to ask yourself dito, Aries. Napakagandang mensahe nito. Meron ka daw inaalagaan sa puso mo. Pero, with the confirmation, sinabi sa atin na meron ka ding ibang inaalagaan na malapit sa puso mo na pagod ka na. Pagod na pagod ka ng umintindi, pagod na pagod ka ng umasa or maniwala o magpasensya, no? Baka yan yung ilan sa mga bagay na pwede mo nang i-let go, pwede mo nang bitawan para hindi ka na mapagod ng ganito. Narinig ko, protect your heart from this person or from this situation, no? So, may mga bagay na mahalaga sa'yo, pero meron ding ibang mahalaga na hindi talaga worth it ng time mo. Okay? So, you need to think about that this time. Okay? In the area of what you need, you have the Emperor card. You need to be brave. Brave enough para putulin to. Brave enough to face na sige, sigad na bahala. The universe will provide. I will just trust kung ano yung nakatadhana for me. Hindi ko na pipilitin, hindi ko na irarush, hindi ko na kokontrolin. I will just make it happen. Pero kapag sinabi sa akin ng aking spirit guides o ng loob-loob ko na kailangan ko lumaban, kailangan ko tong gawin, kailangan ko tong simulan, I will do it. Kumbaga, para kang emperor, ready kang lumaban sa giyera. Ikaw to, Aries. You are the emperor. Element mo to sa buong tarot reading. So, kapag lumalabas ka sa isang reading, ibig sabihin, napaka-powerful mo this year. Kaya talagang pumabor sa'yo ang tadhana with the Wheel of Fortune is because kayang-kaya mong gawin kung ano man ang gusto mo. Whatever you're trying to build, to create, to stop, to
to continue sa buhay mo, may power kang gawin yon. Okay? So, wag mo laging isipin na hindi ko kaya, hindi ko kaya. Kaya mo. Kung kaya mo maging single parent ngayon at iwanan na yung lover mo na talaga namang toxic, go push, no? This is a year of bravery, courage, at paghakbang sa mga bagay na ikakabuti ng buhay mo. Para, boom, maging stable ang life. Okay? Napakaganda nito. Clarify natin the Emperor cards being clarified by the Page of Swords. Wow! Sabi na yung Spirit Guides, ito yung panahon para maging curious ka sa mga bagay na bago. Huwag ka daw makontento or huwag ka daw mapagod matuto pa at humakbang sa mga bagong experiences kasi yan daw yung magbibigay sa iyo ng power, no? Bibigay sa iyo ng independence and pagtayo sa sariling paa. Alam mo, kapag mas marami kang nalalaman, mas marami kang naiintindihan sa buhay, mas malakas ka eh. Example, sa pamilya mo, um, kaya sa friendship na lang, sa friendship mo, na-realize mo na itong friend number 2 mo ang dahilan pala kung bakit ka laging may drama, laging may issue. So, that information will be your power. Hindi mo na siya kakaibiganin, parang ganyan. O kung sa pamilya, nalaman mo na si Bunso pala ay may problema sa school. So, that power, that information will prompt you para aksyonan, para maitama. So, kung ano man yung mga impormasyon na makukuha mo, masakit man o maganda, makakabuti man o hindi, kailangan talaga aksyonan mo para maitama natin. Lagi mong isipin na, buti nalaman ko. Buti na gets ko. Buti na intindihan ko. Because that is God's way of telling you, itama natin to. Okay? Napakaganda nito. Sumugod ka lang, armasan mo ang sarili mo ng tamang impormasyon, everything will be fine. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Strength card, no? Si Strength card, sabi na yung Spirit Guides, relax ka lang. Okay? Relax ka lang. Now is the right time for you para baguhin mo yung mga bulong sa isip mo. Example, pipila ka sa isang trabaho, lagi mo iniisip, ay nako, baka hindi ako matanggap. Ay nako, baka mga taga-university ang matanggap. Hindi pa naman ako galing sa Maynila, galing ako sa probinsya. Kailangan itapon mo yung mga negatibong sinasabi mo sa isip mo. Kasi napakaswerte mo ngayong taong ito. Maraming bagay ang gugulong sa buhay mo, aandar, susulong. Kaya kailangan mong magpakatatag, harapin, no? Ikaw dapat ang unang cheerleader ng buhay mo. Ipagmalaki mo ang sarili mo. Ipagmalaki mo ang achievements mo, no? You need to stand tall and be courageous, independent, at patunayan mo sa mundo na kaya mo. Especially kapag may mga binitawan ka na. Example, may binitawan kang past job na medyo talagang toxic, ang liit pa ng sweldo. Pero ngayon, dahil matatag ka, matibay ka, makakahanap ka ng paraan. Iikot ang swerte para sa'yo at magkakaroon ka ng bagong pagkakakitaan na mas relax, mas okay, di ba? Dahil matatag ka. So, malaki ang magagawa ng katatagan para sa ikakaunlad mo. So, ngayon 2026, ituloy mo lang yung strong, independent, powerful person mo because that will lead you talaga sa mabilis na pag-ikot ng kapalaran in your favor. Okay? Clarify natin siya. Strength cards being clarified by the Five of Swords. Yes. Imbes na isipin talaga ang negativity, isipin kung saan ka nagkamali, kung saan ka maaaring pumalya, na baka walang mangyari, na baka balugi lang ako, ay baka magsayang lang ako ng oras. Nako, tinan mo tong image natin. Iniisip mo yung mga nega, nakikinig ka sa bulong ng isip mo. Imbes na ayun ikaw yun nasa likod yung anino, na dapat masaya ka lang, dapat happy ka with what's happening, pero mas pinapairal natin yung mga takot natin at saka mga fears, alinlangan, overthinking, no? So, napakagandang tandem ng dalawang ito. Magpakatatag at huwag hayaan na magpasukob ka sa mga negativity mong naiisip. Okay? Daanan mo lang, daanan mo lang. Kung nagkakamali ka man, sabihin mo sa sarili mo, tao lang ako. Okay? Parang ganyan. In the area of your near future, meron po kayong the Four of Pentacles. Yes,
Antabayanan niyo po for days, for weeks, or for months. After mag-start ang 2026, you will have a sense of stability when it comes to one aspect of your life. Halimbawa, stable ang health, stable ang family life, stable ang negosyo o trabaho o kaperahan, no? Pero makakaramdam ka ng maayos na flow pagdating sa buhay mo. Kayang-kaya mong panghawakan yung mga bagay na importante sa'yo. Dahil nga nakapag-let go ka na tukol sa mga bagay na talaga namang hindi talaga para sa atin, or you realize na ito yung pumipigil para mag-succeed ka sa buhay, talagang magiging mas maaluwan ang buhay mo. Kumbaga, nalinis mo kasi, alam mo yung parang nasa park ka, tapos puro ligaw na damo. Yung lahat ng ligaw na damo binunot at nakita mo, wow, ang linis-linis nung parang, ang linis-linis nung park. So, ganun yung nakita ko sa'yo. Kapag binunot mo yung mga maling damo sa buhay mo, whether karelasyon yan, kaibigan, family member, masakit, oo, pero may mga family member na parang ligaw na damo sa buhay natin. Ano? Naku, masakit yan, pero good luck po sa mga may ganyang sitwasyon. Pag nabunot mo yan sa buhay mo at natutunan mong i-let go, doon mo may realize na, ay, ang ganda-ganda pala ng buhay ko. Simple pero masaya. Walang stress, walang pumipigil, walang balakid, no? So, yakapin mo yung mga bagay na para sa'yo and learn to let go of something na talaga namang matagal mo na dapat binitawan. Okay? Clarify natin siya. You have the Eight of Pentacles. Yes, Eight of Pentacles here is telling you na talaga namang in whatever you're trying to work on, kung ano man daw yung pinagpapaguran mo, pinagpapawisan mo, pinaghihirapan mo, sabi ng yung spirit guides, temporary lang yung mga problems dyan. For as long as ikaw ay dedicated, talaga namang nakalagay dyan yung iyong atensyon, yung iyong pagmamahal, at hindi mo tinitake for granted yung mga bagay na ginagawa mo, sabi na yung spirit guides, it will be fruitful and stable para sa'yo. Nakita ko po for other Aries dyan, stable ang kitaan. No? Halimbawa, meron kang negosyo, meron kang trabaho or project, kailangan talaga magpakita ka lang ng motivation mo, it will go smoothly para sa'yo. No? So, ito yung panahon na talaga namang kakayod tayo sa trabaho para maging stable, but at the same time, ito ay magbubunga ng maganda. So, kumbaga, hindi mauuwi sa lahat ang pinaghirapan. Okay? In your challenge, meron po kayong break chains and embrace the void. Sabi dito, putulin mo yung mga bagay na kumakadena sa'yo. Break chains, ayun o, tinan mo. Kita nyo ba sa unahan? Teka, pakita ko sa inyo ha. Tinan mo yung suot na damit ng dalawang tao. Merong kadena. So, kumakadena sa kanila yung mga bagay na negatibo. So, palayain mo ang sarili mo. Break chains and then embrace the void. Yakapin mo yung mga bagay na hindi mo alam kung paano kasi unclear, hindi sure, o walang kasiguraduhan, pero doon mo daw kasi makikilala ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo alam. There is growth, there is expansion, no? So, there is self-discovery also. Okay? In your challenge for the year, meron po kayong 8 of Wands. Sabi na yung spirit guides, ang malaking challenge sa'yo ay focus. Focus sa ginagawa. May mga paparating kang magagandang bagay kasi yun po ang hatid sa atin ni 8 of Wands. Pero baka dahil aligaga ka sa maraming bagay, baka mawalan ka ng focus sa mga importante. So, ito yung time na to, Aries, this whole year 2026 to know what's important. Alam mo kung ano yung mga panggulo na dapat na i-let go. At alam mo rin kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat palagpasin. Because nakita ko rito may mga mabibilis at bigla ang mga blessing na hindi mo alam kung tatanggapin ko ba to? Akin ba to? Sure na ba to? Teka, hindi ko alam kasi tatanong ko muna sa partner ko, tatanong ko muna sa mga anak ko, tatanong ko muna sa nanay ko. So, baka may mga dumating na pagkakataon na hindian mo or palagpasin mo. So, you need to really ask your heart, no? Kung ito ba talaga yung gusto mo. Kasi napakaswerte mo this year eh. Sabi ko nga, parang ang ganda naman ng problema ni Aris. May mga pinto ang magbubukas. Tapos ang problema mo, hindi mo alam kung aling dyan. Parang ganun. So, you really have to a discerning heart
para magets mo kung ano yung gusto mo at ayaw mo. Okay? Ang mahalaga mag-focus ka sa nararamdaman mo para magets mo kung saan ka pupunta. Okay? The Eight of Wands. Oh, meron ka palang 8-8 here. Ngayon ko lang napansin. So, 8-8, 8 din yung strength. So, talagang may abundant energy ka. Wow. Tumilapon, kunin natin. You have, wow, the Six of Swords and then the Four of Wands. Wow. Kailangan daw talaga natin this year, Aries, ng focus sa ating mga ginagawa para tayo makalarga na at wala ng delay at marating natin ng mas mabilisan ng ating mga goals and manifestation at ng ating finish line. So, talaga nakita ko rito ang kalaban mo this year, Aries, ay yung pagpipigil or atras abante pagdating sa mga pag-move on mo, pagdating sa stability ng family mo o ng iyong goal. Nakita ko rito na may mga family issues or partnership issues or home setting na kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin, mag-focus ka doon para lahat kayo makapag-move forward. Okay? Sabi dito, kailangan talaga relax ka lang. And yun, I don't know why. Ang message talaga sa'yo this year ay you should know what's important na makatulong sa'yo moving forward. Okay? So kung ito yung pag-aaral ng mga anak, kinabukasan ninyo, bahay, stability, yun ang unahin daw. Okay? In your fortune, meron po kayong clear the air. Yes, linawin mo na daw yung mga bagay na malabo. Especially kung meron ka mga miscommunications, may mga bagay na hindi nagkakaintindihan, may gap between two people, may mga issues, linawin na daw yan para wala kang daladalahin na problema o hindi tumagal, hindi maging complicated, kumbaga. You also have desert passage, trust, there's a divine plan. Wow! 2 beses po kayong sinabihan ng yung spirit guides na magtiwala lang. Okay? Meron po kayong kinakaharap ngayon. Naintindihan ko. May mga issues ka, may mga tanong ka. Pero 2 beses kang sinabihan na mag-trust ka lang kay God. Ibibigay sa iyo ang gusto mo. Ligtas ka, safe ka. Okay? In your fortune, meron po kayong the Eight of Swords. Sabi na yung spirit guides this time, Aries, na kakawala ka na dun sa isang nakakulong na energy mo. Kung dati feeling mo wala kang solusyon, wala kang magawa, feeling mo stuck ka, feeling mo nakatali ka, or wala kang mahanap na paraan para makawala. Pero heto, nasa fortune mo, sinasabihan ka na yes, si Aries this 2026, kakawala ka na sa lahat ng tumatali sa'yo, sa lahat ng toxicity o limitasyon na for a very long time ay nagpakulong sa'yo. This is your freedom. So, sulitin mo ang pagkakataon na to na abutin ang mga pangarap mo, baguhin ang buhay mo, at gain your power back. Okay? Napakaganda nito. I-clarify natin siya. Pa-clarify Holy Spirit ng 8 of, yun, tumilapon. Oops. Yes, the 4 of Swords. Panatag ka na. No? Marami kang insecurities in the past or mga bagay na hindi sigurado, mga bagay na hindi mo alam kung anong kakahinatnan, di ba? Pero dito sinasabi na yung spirit guides, makapanatag ka sa pagkawala mo sa isang bagay na akala mo hindi mo kayang lumaya. No? Akala mo forever ka na dyan. Akala mo wala ka ng patutunguhan, pero boom, binigyan ka ng laya at yan talaga yung magdudulot sa iyo ng peaceful heart, peaceful mind, peaceful life. Narinig ko rin dito, meron kang prayer na matutupad this 2026. Congrats po, Aries. Congrats. I-claim mo to, and it will be yours. In your divine messages, meron po kayong conclusions are within reach and the answers you need are coming. Yes, yung pinaghihirapan mo daw, matatapos na yan at makukuha mo na rin yung mga tamang sagot na magbibigay sa iyo ng lakas ng loob, tibay ng loob, at saka direksyon moving forward. Okay? In your divine messages, meron po kayong Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, sinasabi na yung spirit guides na you need to prioritize yung mga bagay na alam mong may mapapala ka. At kailangan daw pag-aralan yan. For example, this year, magkaroon ka ng sarili mong salon, magkaroon ka ng sarili mong tindahan, or meron kang bagong trabaho. Kasi nakita ko talaga energy to of something new. May darating na bagong bagay na kailangan mong alagaan, kailangan mong pag-aralan para tumagal siya ng long term para sa'yo. Matapos mong lumaya sa kadena na ito, bibigyan ka ni God ng bagong bagay. Kumbaga, yung kamay mo, nilet go mo yung isa, ayun, open your hands mo, di ba? So, bibigyan niya ni God ng bago. At yung bagong yan, yan talaga yung para sa'yo.
Nakita mo yung background niya, di ba? Parang yellow or gold. Talagang napakaswerte. Prosperous, abundant, it's gonna be good for you. Kaya huwag kang matakot yumakap ng mga bago o mag-try ng mga bago kasi maaaring yan na yung chance mo for your growth. Okay? Clarify natin siya. Oops, the Page of Pentacles, madami masyado. The Page of Pentacles being clarified by the Page of Pentacles. Isa pa, sabi niya, ang kulit mo, clarify na nga kita eh. Page of Pentacles clarified by Page of Pentacles. Ayaw na doon niya mag-explain. Pero hindi, mag-explain pa siya sa atin. Ano ibig sabihin ng Page of Pentacles? The King of Wands. Yes. Pagkatapos mo daw matanggap ang isang bagong pagkakataon, kahit anuman klaseng pagkakataon yan or chance or opportunity, tapangan mo daw. Make sure na malinaw sa isip mo kung ano itong mga pinaglalaban mo at kung gaano siya kahalaga sa buhay mo para patuloy kang lumaban hanggang dulo. Okay? Napaka-importante niyan. Know the value, know the importance of this thing sa buhay mo. You will know the right direction. Okay? Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Bow, you are highly thought of. Wow, may mga tao daw na mataas ang tingin sa'yo, mataas ang pagkilala sa'yo. Sa tuwing wala ka sa kwartong yun, they talk about nicely about you. Okay? You also have younger woman. Meron daw po nakababatang babae sa buhay mo. Maaring anak, pamangkin, apo, katrabahong medyo bata-bata. Baka may concern daw sa kanya, kausapin mo, no? Another message, you have Quill. Get back to the basics. Yan. Pagkatapos mo lumaya dito sa mga negative energy, simplihan mo lang daw. Huwag mong i-overcomplicate, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Siguro bumalik ka sa dating sistema mo, yung parang simple mode lang. Baka doon mas gumana, mas dumali ang proseso. Okay? You also have January. Wow, Aries. Meron ba kayong special occasion pag January? Halimbawa, birthday ng kapatid, anniversary sa kumpanya. Kung wala naman po, ay kung meron pala, this is a confirmation that this reading is for you. Pero kung wala po, meron daw po kayong milestone sa Enero. Congrats po. Napakaganda nito para sa inyo. Ang outcome ni Aries for 2026, you have, wow, Ace of Wands. Nakita ko rito, you will make inspired actions. Ano ibig sabihin nun? Gagawa ka ng mga bagay, mga desisyon na sobrang excited ka. Na parang gusto kong simulang linisin ang aking garden. Tatayuan ko na yan ng punong-puno ng orchids. O kaya balak ko na magtayo ng kainan sa may palengke. O kaya balak ko ng i-repaint ang buong bahay ko. No? There will be inspired action na talaga namang magdudulot sa'yo ng magandang pagkakataon. Okay? This is a start of creating something new. Mga bagong oportunidad, bagong pagkakataon na hindi mo nagawa before and now you're giving it a chance. So congrats po. I-clarify natin to. Ace of Wands being clarified by oops, tumila po ng dami. You have the Six of Wands. Wow! Sabi dito, yung mga inspired action mo daw, yung mga exciting decisions, exciting plans, and ideas mo, naku, magudulot daw yan sa'yo ng successful outcome. Sabi ko nga sa inyo, example kanina, na halimbawa yung garden mo, balak mo nang ayusin kasi pupunuin mo na ng mga orchids. Tapos yung mga orchids na yun, balak mong i-document sa YouTube, no? Mag-vlog, no? Kung magiging successful ka doon, parang ganyan. Example lang yun. O di kaya, balak mo na ngayon this year ay magtayo ng karinderya sa palengke. Tapos may realize mo, ay, kaya ko pala to. So, successful ang outcome para sa'yo. So, congrats po sa mga plano mo, ideas mo, mga goals mo this 2026. It will lead you to your victory. Congrats po. Wow! Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for giving Aries their 2026 reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo. Aries, good luck po this year. Thank you for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.